Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-10 sa buwan ng Pebrero, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, pananatili ng Ormeco sa ilalim ng NEA, pinaboran ng member consumers na nakiisa sa referendum. Ika-23 taong anibersaryo ng pagkakatatag, ipinagdiwang ng PNP. At pamamahagi ng Gold Health Card sa mga barangay sa lungsod, umarangkada na. At sa detalye ng ating mga balita, matapos masiguro ng pamahalaang lungsod ang kapakanan ng mga katutubo sa programang Gold Health Card, agad namang isinagawa ang pamamahagi nito sa 3 barangay sa lungsod, ika-6 ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Ilan sa mga barangay na ito ay ang Santa Isabel, Suki at Bulusan, kung saan kasunod-an nila nito ang ilan pang mga barangay sa lungsod na ayon sa administrasyon ng kasalukuyang pamunuan ay may 15,000 health cards ang ipapamahagi. Pinangunahan ang pamamahagi ni City Mayor Arnan Panaligan kabilang ang ilan pang kawani at opisyal ng pamahalaang lungsod kung saan ayon na rin sa opisyal, layunin to na matugunan ang pangangailangang medikal ng mamamayan ng lungsod, partikular na ang mga residenteng nasa level ng kahirapan. Samantala, mananatili pa rin nilang kikilalanin ng accredited hospital sa lungsod ang nauna ng health card na naipamahagi ng nagdaang administrasyon. Inaasahan naman na ang programang ito ay magiging daan tungo sa isang malusog na mga mamamayan sa lungsod ng Calapan. Ang tabayanan ng mga balita sa amin pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Ilang araw bago ang Valentine's Day, unti-unti nang sumisigla ang bentahan ng mga bulaklak kung saan sa tuwing sasapit ang araw ng mga puso, pinakamabenta ang mga bulaklak at sa kasalukuyan, abala na ang marami lalong higit ang mga kalalakihan sa pagpili ng mga bulaklak na ireregalo sa kanilang mga minamahal. Ayon kay Violi Lagrama, isa sa mga may-ari ng flower shop sa lungsod, sa kasalukuyan marami na silang nakalinyang mga gagawing flower arrangements na in-order na sa kanila kung saan ang presyo ay depende sa dami ng mga bulaklak na nais nila at pinakamababa na umano dito ang bouquet na nagkakahalaga ng 350 pesos. Maliban naman sa bouquet, may mga iba pang flower arrangements na maaaring gawin kung saan sinasamahan ng mga lobo ang mga bulaklak upang higit na maging kaaya-aya ang mga itsura nito. Halos araw-araw naman umano tumataas ang presyo ng mga rosas na tuwinang mabili sa ganitong okasyon. Sa kasalukuyan, nagkakahalaga na ito ng 60 piso kada piraso, kung saan posible pa umanong gumalaw ang presyo nito sa mga susunod pang araw. Habang papalapit ang Valentine's Day, higit ang mga bulaklak na magmumula pa sa bansang Thailand. Samantala, mabili na rin naman ang ibang klase ng bulaklak gaya ng Malaysian mums na nagkakahalaga ng 250 pesos at carnation na may presyong 60 pesos per piraso. Sa ating police report, ika-5 ng Pebrero, aksidenteng nabaril ng isang pulis ang kanyang sarili sa loob ng kanilang bahay sa barangay Zone 3, Bayan ng Pinamalayan. Kinilala ni
Police Superintendent Joseph Talento, hepe ng Pinamalayan PNP, ang nasabing pulis na si PO2 Dennis Dimapilis, 32 anyos at nakatalaga sa bayan ng Pola. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni PO2 Dimapilis at ng kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan. At habang nag-aayos umano siya ng kanyang mga gamit ay aksidenteng bumagsak ang kanyang M16 service firearm at pumutok kung saan tinamaan siya sa kanang bahagi ng kanyang tiyan. Agad namang isinugod sa paggamutan si PO2 Dimapilis at kasalukuyang stable na ang kanyang kondisyon. Iyo pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa kabila ng ilang isyong kinakaharap ng Ormeco Incorporated hinggil sa magiging kahihinatnan ng estado nito matapos isulong ang ilang grupo pabor sa CDA registration ang nasabing institusyon. Matagumpay nitong naisagawa ang confirmatory referendum sa iba't ibang dako ng lalawigan, ika-9 ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Ang nasabing halalan ang siyang magiging kapasyahan ng naturang institusyon kung mananatili ito bilang non-stock non-profit service-oriented under NEA, CDA register o mapapasa ilalim sa Securities and Exchange Commission. Nauna dito, matatanda ang kinontra na ito ng grupo ng CDA movement, kung saan anilay nairehistro na ito sa pamagitan ng kanilang survey form referendum at nakakuha na ng sapat na boto para mairehistro ito under CDA. Sa kabila naman ng naging panawagan ng CDA movement na huwag nang makiisa sa nasabing halalan, marami pa rin sa mga kababayan o mamamayan ng lungsod ang nagsidalo, kabilang na dito ang ilang kilalang personalidad, gaya ni City Mayor Arnan Panaligan kung saan formal itong bumoto dakong alas 10 ng umaga. Samantala, upang masiguro naman ang katahimikan at kaayusan nito, ilang kapulisan ng lungsod ang pumoste sa lugar kung saan ginaganap ang halalan. Ilang sasakyan din ang inihanda upang maghatid at sumundo sa mga mamayan ng lungsod na nais bumoto. Formal namang binuksan ang nasabing halalan ganap na alas 8 ng umaga at nagsara ganap na alas 3 ng hapon. Isinagawa naman ang mismong canvassing sa tanggapan ng Ormeco sa Barangay Santa Isabel sa lungsod ng Calapan. Sa kaugnay na balita, ganap na alas 8:30 ng gabi, ika-9 ng buwang kasalukuyan nang magsimula ang overall canvassing ng referendum ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated, kung saan nagsilbing canvassing center ang Solidarity Hall ng nasabing kooperatiba at pinamahalaan ng mga bumubuo sa overall committee na sina Judge Edgardo Padilla, GM Windel Balesteros ng Pilreca at Danilo Rojas, DepEd Division Supervisor. Isa-isang itinala ang resulta ng botohan mula sa 7 distrito at lumalabas na napakalaki ng lamang ng bumoto pabor sa panatili ng Ormeco sa ilalim ng NEA kumpara sa mga bumoto na nagnanais na ma-convert ang Ormeco sa ilalim naman ng pamamahala ng CDA. Mula sa District 1, 4,021 ang bumoto sa ilalim ng NEA, 80 sa ilalim ng CDA at 9 sa ilalim ng SEC. Sa District 2, 4,783 ang bumotong pabor sa NEA, 160 sa CDA at 21 sa SEC, habang sa District 3, 6,284 ang bumoto sa NEA, 155 sa CDA at 24 naman sa SEC.
Sa District 4 naman, 2,862 votes ang nakuha ng Ormeco NEA, 129 ang sa Ormeco CDA at 19 ang bumoto sa SEC. Sa District 5, 3,304 ang bumoto sa ilalim ng NEA, 120 sa CDA at 24 naman sa SEC. Habang sa District 6, lamang rin ang Ormeco NEA na may 3,280 votes laban sa 186 votes na nakuha ng Ormeco CDA at 38 votes ng SEC. Maging sa huling distrito ay malaki ang nakuhang boto ng Ormeco NEA na nasa 2,866, 140 ang CDA at 15 sa SEC. Matapos ang verifikasyon ng mga resulta, opisyal nang iprinoklama ng referendum, overall committee ang pinili ng napakarami sa mga member consumers na bumoto. Ang panatili ng Ormeco sa ilalim ng NEA na may kabuang boto na 27,400, habang nasa 970 lamang ang bumoto na ma-convert ito sa ilalim ng CDA at 150 naman sa ilalim ng SEC. Dahil dito, labis ang pasalamat ng pamunuan ng Ormeco Incorporated sa lahat ng nakiisa at sumuporta sa kanila, at ayon kay General Manager Romeo Puasay, mananatili anyang non-stock, non-profit service-oriented co-op ang Ormeco sa susunod na 10 taon.